Good morning mga viewers. Ngayon naman, pasyal uli ako dito sa aming tanim na apricot. Mukha kasi hinog na. Oops. Pwede nang anihin. Para hindi mahulog. Iba kasi nabubulok. Ayan, marami na rin kaming napulot, nabulok. Sayang. Kagandahan kasi yung ganitong kulay. Parang hinog na mangga. Ito medyo mukhang ilaw pa kasi may green. Ayan. Kaya kailangan talaga sa pamimitas isang araw ang iukol, saka ang tamang pagpitas ng prutas sa umaga. Gaya nito, may kagat ng insekto. Yung kakagatin muna ng mga ibong maiilap kasi yan, may kagat ng ibong maiilap. Ang ibong maiilap kasi may kapatirin yan kapatirin yan sa mga aning prutas. Kaya dapat pala iniwan ko yun. At napartihan din sila. May kapartiya. Pag nagbabasa kayo ng Bible, Catholic Bible, iwanan daw yung mga ganyan ko. Nabuhat ko. Yung bulok. Para sa maiilap na hayop. Mga ibon. Marami kasi ditong gumagalang ibon. Yan. Matrabaho. Kasi pipiliin pa. Kaya matrabaho. Kagaya ng tingin sa taas bulok. Ayan, ganda. Pagka kasi maganda. Kaya nagdadala ako ng maraming lalagyan. Kasi pag maraming lalagyan, may mga choices. Meron kasing hindi fully ripe. Minsan nga pagka buo yung bumabaksak. Ito may green pa kasi kaya nakakahinayang. Matamis kasi. Kung manggang hinog, ganyan. Pag nadikitan ng sapot yan, mga ilang araw lang bulok na. Ito, may mga lamok kasi rin dito. Malalaki ang lamok. Malalaki lamok dito. Kaya lang madalang. Kaya kasi may langaw sa Amerika. Wari kagaya yung nabulok na. Pag hindi yan napulot, lalangawin. Tapos yung langaw, magkakauod. May uudan lang. Kaya pagka nadapuan ng pagkain nyo ng langaw at nakain nyo, syempre, lalakitian nyo. Dahil may uod na yung nadapuan. Kaya lahat halos ng bahay dito may screen dito sa Amerika. Dahil yan ang screen para hindi makapasok ng lamok, langaw, lumilipad na hantik, lumilipad na bubuyog. Yung kasing mga bubuyog, may ibang bubuyog na nakakamaga. May iba naman bubuyog na kulay itim, delikado. Mangingitim na lang kayo. Kailangan takbo ka agad kayo sa ospital. Pag nangitim, pagka nangitim kayo, bigla. May mga insekto kasing delikado. Kaya nito, nakakakit din kasi mga insekto sa puno. Gumagapang sila at gusto nila yung matatamis. Kapag aalisin nyo naman ang balat, gagawin yung apricot. Pwede pa rin. Yan, iiwanan ko para sa maiilap na ibon. Dahil may kaparti nga sila. Kagaya nito, bulok. Lagay niya sa bulok yung bulok. Yung mga insekto din kasi yun Hindi ako nakapagbota. Nakakalibang kasi ang pamimitas ng mga bunga. Kasi pag namimitas kayo, ano ba pakailan nyo? Ahas dyan. Kagaya nito, bumaksak ang ubas.
Napaglaruan na naman ng aking alagang pusa. Ito kahapon, umaksa, sinapit ko lang na andyan siya. O pinagsasabihan ko nga, napakaluwang din kasi para lagyan ng bakod. Ko si May Joseph. Di malaman tuloy kung alin ang ikukulong. Kung ubas o yung pusa. Hindi recommended talaga yung pusa. Kaso gusto kasi ng aking anak yung pusa. Nakakatanggal ng stress to nung nag-aaral siya. Yan ang dibang nila. Pag nakakita natutulog ang pusa at naglalaro, nililibang sila kasi. At lalo na pagka mga may baby pusa. Kasi very protective ang mother na pusa. Pagka may baby sila, huwag niyong sasaktan ng block. Diyan na siya. Kukuha lang ako ng konti. Babalikan ko itong maraming hinog na to. Kulay santola na. At kulay hinog na mangga. Ayan, dalawang klase kasi ang apricot. Ang ganito, matigas ang laman. Pag gagawin yung smoothie, pag gagawin nyo itong smoothie, be-blend nyo sa, ayan, mataas, kailangan ng ladder. Kunin ko na muna yung block. Hindi na kaya ito na mailap na ibon. Kinakain na ng mga squirrel. Kaya nilang matmatin yan. Mga daga sa woodwork park. Kukunin ko na ito kasi pag nilangaw, kasunod lalabas na yung mga langgam. Pagkatapos ng langgam, lalabas ang mga insekto. Yan, may bending exercise kayo. Dito pag pupunta kayo sa Amerika, kailangan marunong kayo magtanim, magdamo, magdilig. Exercise nyo na naarawan kayo. Tumawakas ang immune system nyo. Pagpalakain kayo ng gulay, prutas, hindi kayo magkakasakit ng high blood at sakit sa puso. Yan. May bending exercise kayo at choco exercise. Madali kayo pagpapawisan. Yan. Abot-abot lang ng mga pusa rin kasi abot na abot kahit ng mga bata. Mabababa lang. Kaya pag smoothie, ibiniblend lang yan. Kung gusto nyong aalisin yung balat, pag gaganyang may mga kagat-kagat na insekto, alisin nyo na yung balat, yung loob, alisin yung buto. Tapos i-blend nyo, lagyan nyo ng ice, lagyan nyo ng fresh milk. Kung may Carabao's milk kayo, mas healthy. Kasi yung Carabao's milk may lactal albumin para hindi kayo magka-cancer. Yung mga cancer nyo, may mabilis ang healing. Cancer cell nare-replace ng live cells. Dahil ang mga fresh fruits and vegetable, may mga live cells yan. Nagpapight sila ng mga cancer cell para mabilis din ang healing pag may mga sugat kayo. Pero pag di kayo palakain ng gulay sa prutas, ang iinumin nyo na lang palagi gamot, magastos. Kaya lahat ng ipon nyo doon na napupunta. Pero kung aalagaan nyo yung sarili nyo, palakain kayo ng gulay, palakain kayo ng prutas,
makakaiwas kayo sa mga gastusin. Kung may tanim naman kayo, maaarawan kayo, nakaka-inhale kayo ng mga hanging sariwa. Pagkatapos kasi ng ulan, pagka mainit, namamatay yung mga mikrobyo. Nahuhugasan ng ulan, pag naiinitan, namamatay ang mikrobyo. Kaya mas malinis sa labas kesa sa loob ng bahay kung di nililinis ang bahay. Kasi nakaka-inhale kayo ng sariwang hangin. Pagka lagi lang kayo, lalo na sa mga lugar na marumi sa loob ng bahay, yun ang nai-inhale nyo, kaya mabilis kayo manlata. Nakakasigla ang pamamasyal, paglalakad, kasi exercise din yun. Kaya kung hindi pa kayo subscribers, pindutin yung subscribe. Kung wala pa kayong sign in na Gmail account sa Google, saka sa sign in sa YouTube, hindi kayo makakapindot ng subscribe sa mga video vloggers na paborito nyo. Hindi kayo makakapag-comment, hindi kayo makapaglilib ng message, unlike kung sa Facebook page. Ang Facebook page ko ay Victoria Cabanban. Ang YouTube channel ko ay BC58. Pag nagawi kayo sa YouTube channel ko, babasahin niyo yung mga description kasi meron akong mga natutuhan nung nag-aral ako sa Quezon City tungkol sa food and nutrition at tungkol sa human anatomy. Sinishare ko rin yung iba doon. Kaya babasahin yung description kasi mahal ang mga libro dito. Kaya naka-shortcut na kayo learning kahit can't afford kayo to travel sa US at mag-study dito. Mahal ang tuition fee, saka mahal ang mga libro. Kaya take your advantage to read the description sa mga dati ko ng mga vlog. Matututuhan nyo rin kung bakit maraming mga bunga ang aming mga puno. Ano ang ginagawa ko. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!